Matapos ko makapagkwentuhan saglit sa parents ni Chantel at matapos akong ipakilala ni Chantel sa ilang friends niya, nagdesisyon ako mag-solo muna. Nangangawit na yung pangako sa kakasalita para i-entertain ng mga bisita. Pabirong sagot ko kay Carlex. Ikaw, hindi ba nangangawit yung panga mo? Lahat na yata ng tao rito nagawa mong lapitan. Anong chismis ang nasagap mo ngayon? Natawa siya sa sinabi ko, dahil totoo naman. Kanina nang dumating kami rito, bigla na lang siyang nawala sa tabi namin. Nang hanapin namin siya, natanaw namin siyang nakikipagkamay na sa bawat bisitang nilalapitan niya, nang sa akala mo ay politiko nangangandidato. Habang si Cyrex naman ay nakabuntot lang kay mom at dad, at si Reyna ay kasama si Tita Babes. By the way, narito rin si Tito Botchoy at Tita Winter. Maging ang mga anak nila. Ang kambal niyang si Meng at Moy na 16 years old na ngayon at ang bunso nilang si Sunny, 13 naman. Kahit gaano pa kabisi si Tito Botchoy, nakahanap pa rin siya ng time para sa engagement party ko. Pero sila nila mom and dad ang magkakasama ngayon. Mamaya ko pa sana ito sasabihin pag uwi natin sa bahay, pero sige. Humakbang si Carlex palapit sa akin at pati si Cyrex ay inakbayan niya ako para kabigin palapit. Tipo nag-iingat na walang makarinig sa sasabihin niya. Narinig ko kanina ron sa isang madam na nilapitan ko na mayroon pa raw palang isang anak si Leandro at Jenny Herald. What? Cyrex asked with a furrowed brow, mirroring my own puzzled expression as we both stared at Carlex. We were both confused, especially me. During my month of dating Chantel, she never mentioned having a sibling. I never thought to ask, because as far as we know from the news, Chantal was the only known heiress of the Herald's family. Yes, mga parikoy, may anak pa raw na isa babae rin. Ang narinig kong pulungan ng iba kanina, nasa ibang bansa raw yung nakababatang kapatid ni Chantal na yon. Pero may iba naman nagsasabi na narito lang daw sa bansa. I turned to look at Chantal, who was across the room chatting with her best friends. She wore a pale blue dress that complemented her eyes, and she was laughing with them. Bakit hindi niya binanggit sa akin na may kapatid siya? As if sensing my gaze, Chantal glanced over and caught my eye. She smiled kaya ginantihan ko rin siya ng ngiti. Excusing herself from her friends, she made her way through the crowd towards me, her movements graceful and effortless. Having fun? I asked as she slipped her arm around my waist noong tuluyan siya makalapit sa akin. It's only been a month since we started dating, pero komportable na siya na hawakan ko. Minsan, ikumakapit siya sa braso ko. Minsan naman ay sa kamay. At ngayon, nakaikot ang braso niya sa bewang ko mula sa likuran. And that's fine with me, lalo na at fiancé ko na siya ngayon. I'm having time of my life, she replied, her eyes sparkling. Everything is perfect. Thank you for coming into my life, Carlex. Chantal, it's you has made everything perfect. I gave a first smile, feeling embarrassed by my two silent twins. I knew they were secretly laughing at me, especially Cyrex, who has never been a fan of sweet nothings. Chantal giggled and stood on tiptoe to whisper in my ear. I still can't believe we're getting married. Baka mamaya, akong pinagbubulungan niyo ha? Natatawang sabi ni Carlex, pati si Chantal ay natawa rin. Maybe, she teased. Simula na mag-date kami ni Chantal, kanina lamang niya na-meet si Cyrex at Carlex. Nang dumating kami rito sa bahay nila, gayon pa man, mukhang okay naman din sila sa isa't isa. Pero mas kasundo ni Carlex si Chantal, hindi si Cyrex, ay tahimik lamang at ang sabi ni Chantal, ay parang masungit daw to at snob, kaya mas magaan ang loob niya kay Carlex. Habang nag-aasaran si Chantal at Carlex, we were interrupted by the sound of a spoon tapping against a glass. Chantal's father, Leandro Herald, stood at the head of the makeshift stage. A broad smile on his face. May I have everyone's attention, please? He called out. The chatter died down, and all eyes turned toward him.
I just want to say a few words about my daughter and her handsome fiancé. Chantal's cheeks flushed as her father began to speak about her childhood, her accomplishments, and the joy he felt in seeing her find someone as wonderful as me. As Mr. Harold finished his speech, the crowd erupted into applause. Maging si Carlex at Cyrex ay pumapalakpak na rin sa tabi namin. Nasa direksyon namin ang tingin ng karamihan at nagulat ako na sumunod na aksyon ni Chantal. She pulled me in for a quick kiss before turning to face our guests, who were raising their glasses in a toast. To Carlex and Chantal! Everyone cheered, but I remained stunned, as did Cyrex. Only Carlex was grinning mischievously at me dahil nahuli niyang ginawang paghalik sa akin ni Chantal na hindi ko talagang inaasahan. To us, Chantal whispered softly, clinking her glass against mine, and the sound snapping me back to reality. I stood alone near the corner of the room. Mag-isa na lang ulit ako dahil nagpaalam si Chantal na babalikan ng mga kaibigan niya. Habang si Cyrex at Carlex naman ay nasa table ni na Tito Botchoy. Kahit malayo ako, halatang binubwisit na naman ni Carlex si Meng dahil nakabusangot na naman ang mukha nito habang tila nakikipagtalo sa kanya. The sounds of laughter and conversation surrounding me, yet somehow feeling distant. The warm glow of the chandelier cast soft shadows across the elegant decor, and the enticing aroma of the buffet table beckoned me. Nang lumingon ako sa buffet table, may naaninag akong anino na gumagalaw sa gilid, tila palapit sa direksyon ng buffet table. I took a step closer, trying to get a better look. The shadow moved cautiously, as if hesitating to approach. When I peeked around the wall she was hiding behind, I saw a woman who looked to be around the same age as my cousins Meng and Moy. Nakasuot to ng simple at lumang damit na pambahay lang. Maluwang na t-shirt in pink color, paired with the black leggings and old slippers. Nakatali ang buhok niya pa itaas, halatang hindi sinuklay. She glanced around nervously, her eyes darting between the buffet table and the mingling guest. It was clear she was trying to muster the courage to approach the buffet table, but something was holding her back. Nagugutom ba siya? I watched her for a moment, captivated by her hesitant grace. She took a tentative step forward, then paused, seemingly reconsidering her decision. Her uncertainty was palpable, and I felt a sudden urge to help her feel more at ease. Summoning my own courage, I stepped out from behind the corner and approached her. "Hi," I said softly, not wanting to startle her. She then turned to look at me, her eyes wide-eyed with surprise. Napalunok siya ng ilang beses at baka sa mukha niya ang nervyos. Nang medyo makabawi, nagbaba siya ng tingin sa sahig at pinaglaruan ang laylayan ng t-shirt niya. Ilang segundo siyang nanatiling nakayuko bago niya ako tinalikuran. "Wait!" I called out to her, kaya napahinto siya at dahan-dahan ulit akong nilingon. "I'm Carlex Damian," I said, offering her a friendly smile. "Are you looking for something specific at the buffet? Or just deciding what to try first?" She furrowed her brow, her expression questioning. She seemed clueless. I couldn't tell if she didn't understand what I said, or if she was unsure whether to engage with me. "Kukuha ka ba sana ng pagkain?" I asked again, and she seemed to relax a little at my friendly tone. "Oo." Kasunod ang pag-atras ng paa niya sa akin na parang gusto niyang umalis. "Wait!" Ako na mismo ang lumapit sa buffet table at kumuha ng plato para lagyan yon ng iba't ibang putahe. Tsaka ko siya binalikan para iabot yon sa kanya. Now that I could see her face up close, I noticed her, apparent innocent. It was evident in her features. "Salamat," bulong niya, the tension in his shoulder easing slightly. "Anong pangalan mo?" I asked her, noong nakakadawang hakbang na siya palayo sa akin. Napahinto siya, pero nanatili siyang nakatalikod nang sagutin niya ako.
Abby. Hey babe! Malapad ang ngiti sa akin ni Chantal nang pumasok siya sa opisina ko. Kararating niya lang, may bit-bit siyang box ng pizza. Kapansin-pansin din ang engagement ring sa daliri niya. Si Mami ang pumili niyon. Noong bumili ako, isinama ko siya dahil wala akong alam sa mga singsing. Hindi ko alam kung ano mga taste ni Chantal at para masiguro ko na magugustuhan niya yon, si Mami ang pinag-decide ko dahil pareho naman silang babae. Hey! Tumayo ako sa working chair ko at sinalubong siya ng nakangiti. Noong magkaharap na kami, tumingkayad siya para dampian ng halik ang mga pisngi ko. I had gotten somewhat used to it, as it had been 2 weeks since we officially got engaged. During those 2 weeks, she often came here at the company. After her shift at Herald Enterprise, para kahit papaano, ay magkaroon kami ng bonding. Anyway, she is a finance manager at their company, so she's busy just like me. We only get time to go on dates during the weekends. Maupo ka muna. Magpaparedy lang ako ng coffee ka, Cosmith. I guided her towards the couch nang nasa gitna ng opisina ko. I like your secretary. She's kind. Komento niya na makaupo na siya. Sinang-ayunan ko siya sa pamamagitan ng ngiti at pagtango bago ko lingunin si Cosmith mula sa glass wall. Agad niya akong napansin at sumenyas agad ako sa kanya ng coffee for two na agad dito namang naintindihan. Naupo ako sa harap ni Chantal. Binubuksan niya ang box ng pizza na dala niya. I stared at her. She's smiling. Simula na maging engaged kami, wala pa ako nakitang pagkakataon na nakasimangot siya. Lagi siyang masaya, lalo na kapag magkasama kami. I can feel na tagang gusto niya ako. Hindi may kakaila ang mga kilos niya. However, I couldn't help but wonder. Why didn't she ever mention that she had a sibling? And why, in the news and magazines, I read about their family, is she always referred to as the only child of the Heralds? Simula nang banggitin niya sa akin ni Carlex noong gabi ng engagement party, gusto ko nang tanongin si Chantal tungkol doon. Pero hindi ko muna ginawa, dahil naisip kong baka kusa niya ring sabihin, since engaged na kami, at hindi magtatagal ay magiging mag-asawa na. Pero sa 2 linggo na lumipas, wala siyang binabanggit. And I wonder why. Ang narinig kong bulungan ng iba kanina, nasa ibang bansa raw yung nakababatang kapatid ni Chantal na yon. Pero may iba namang nagsasabi na narito lang daw sa bansa. Muli akong naalalang sinabi ni Carlex. Thank you, Cosmith. Chantal smiled widely at may secretary nang iserve nito sa amin ng kape. Hindi ko namalayan ang pagpasok niya sa opisina dahil sa paglalakbay ng utak ko. You're welcome, Cosmith replied with a smile bago siya nagpaalam. Once Chantal and I were alone in my office again, she began recounting the events of her day to me habang pinagsasaluhan namin ang dala niyang pizza. Tahimik akong nakikinig sa kanya at napakanakanakang tumatango at ngumingiti kapag nakangiti rin siya para maramdaman niyang nakikinig ako. By the way, Mom and Dad would Cyrix to have you over again for some conversation, she said, shifting the topic after a moment. If you're free this weekend, we could have dinner with them. Is that okay? I smiling. I nodded to her. Let's do that. Hindi ko rin sila masyado nakakwentuhan noon sa party dahil busy sila sa mga bisita. Mahigit 1 oras nagstay si Chantal sa opisina ko. Noong mapansin niyang oras, siya na ang kusa nagpaalam. Nag-offer ako na ihatid ko siya, pero tumanggi siya dahil dala naman daw niya ang sasakyan niya. Isa pa, para maituloy ko na raw ang ginagawa ko. Bigla siyang nahiya nang ma-realize niyang 1 oras niya raw pala akong naabala. That's alright, Chantal. You're my fiancé, so I should definitely make time for you. Sagot ko sa kanya habang palabas kami sa opisina ko. Sinamahan ko siya sa paglabas tsaka ko binilingan si Cosmith na escorter na lang siya hanggang sa lobby. Pasado 8:00 na ng gabi, noong makauwi kami nila Carlex at Cyrix sa bahay. Magkakasunod na humilera ang mga sasakyan namin sa driveway.
Iba-ibang mga pinanggalingan namin kanina. Si Cyrex ay galing sa Smith University. Si Carlex naman ay sa Smith Entertainment. Habang ako ay sa Smith Company. Pero kanina na mag-chat ako sa group chat naming DNA buddies na hindi ako aabot sa dinner sa bahay dahil malilate ako ng uwi. Nag-decide si Carlex na mag-overtime na rin at antabayanan na lang ako para sa labas na lang daw kami kumain. Nang masindi ni Cyrex ang chat na yon, nag-reply rin siya sa group chat na mag-e-extend siya ng oras sa laboratory para sabay-sabay na lang daw kami. Kaya magkakasama kaming kumain sa labas at sabay-sabay rin umuwi. Ganun siguro talaga kapag iisang sperm lang. Hindi nila kaya mabuhay nang wala yung isa. Anong pwede kong dalhin sa parents si Chantal sa Saturday? Tanong ko habang nasa living room kami. Hindi pa kami nakakapagbihis pero dito kami dumaretsyo nang matanaw namin si Mommy at Daddy rito. Binanggit ko sa kanila na dadalaw ako sa mansyon nila Chantal sa Sabado. Si Cyrex ang sumagot. Get them flowers and pastries. Mommy suggested. Hayaan mo, magbe-bake ako para sa kanila. She smiled. Sila lang ni Cyrex ang nagbigay ng suggestion dahil abala si Carlex sa phone niya. Good thing, dahil alam kong wala naman siyang isasuggest na matino. How Chantal? Pangangamusta ni Dad. Nagkwento ko sa kanila. Sinabi kong galing si Chantal sa company kanina. Natutuwa ako dahil kita ko rin sa kanila na maayos ang pakikitulungan nila kay Chantal. Noong gabi ng engagement party namin. Though, hindi pa nakapunta si Chantal rito sa bahay. Pero lagi nila kaming kinakamusta kung okay ba kaming dalawa sa isa't isa. Binalingan ako ni Mommy, may ngiti sa labi niya. Dahil papasyal ka sa kanila next time, sabihan mo si Chantal na pumasyal din dito sa atin. I know, Dad. I will. Wala pala to sa Tito Botchoy eh. Mahinang nila lang. Nabaling ang atensyon naming lahat kay Carlex dahil sa sinabi niya. Nasa screen pa rin ng phone niya ang tingin niya. Bakit? Dad asked. Nag-angat si Carlex ang tingin sa amin. Una kay Dad. Tinanong ko siya kung may alam siya tungkol sa nakababatang kapatid ni sis-in-law of attraction. Sabi niya wala raw. Sira siguro ang antena niya ngayon kaya hindi makasagap ng signal. Baka kailangan pang likot-ikotin. Natawa pa siya. Kapag nagkita kami, papaikutin ko siya na malala hanggang sa mahilo siya. Baka sakaling may masagap na impormasyon. Napairap sa kanya si Cyrex. Kaya pala tahimik ka kanina pa. Naghahanap ka ng chismis. Kalalaki mong tao, Carlex. Kailan ka ba magbabago? Kailan ka ba magpapaka-normal? Humahalak-hakto bago sumagot. Hindi ako pwede magbago. Alam niyo naman ako ang happy virus sa pamilyang to. Kapag nagpaka-normal ako, magiging boring ang pamilya natin. Sinasabi ko sa inyo. Virus? Biglang sumulpot si Reyna. Nakasuotan ng pantulog, ternong pajama, at bitbit ang iPad niya. Kaya pala mukha kang Ebola? Sabay irap niya kay Carlex at tumabi kay Mommy. We all burst into laughter, not because of our youngest remark, but because of the way Carlex face twisted in annoyance. His Cyrex making fun of Reyna, but whenever Reyna fight back, she could easily hit Carlex's score.